Magandang araw mga classmates. Maganda yung topic natin ngayon, bank reconciliation. Isang topic na simple pero marami nahihirapan. Okay? O bakit ko nasabi yan? Kahit ako nung nag-aaral ako, nahihirapan ako dito eh. Kasi, reason naman kung bakit siya mahirap. Una, hindi kasi natin masyadong naiintindihan yung basic. Siguro kayo naiintindihan nyo, pero ako nung time na yun, hindi ko naiintindihan. Pangalawa, masyado kong malalim mag-isip nung mga panahong nag-aaral ako nito, no? Kaya dito sa video na to, meron lang akong dalawang goal. Una, maintindihan ang basic. Pangalawa, masanay huwag mag-isip ng malalim. Kasi again, madalas yan yung nagiging dahilan bakit nahihirapan tayo dito sa topic na to. Siguro, ganun na rin sa ibang mga topic sa accounting, kasi sa totoo lang yung accounting, pag naintindihan mo yung basic, kahit makarating ka dun sa mga advanced accounting subjects, MAS, ano pa ba, financial reporting, mga ganun, talagang kailangan mag-stick tayo sa basic para mas madali. Ngayon, meron lang tatlong bagay na kailangan alam natin bago tayo tumuloy dun sa bank reconciliation, Kasi itong tatlong bagay na to, napakahalaga nito. Kasi kung hindi natin ito maintindihan, malaki yung chance ang magkakamali talaga tayo. Okay? So, ano yung una? Mas safe ang pera sa bangko kaysa sa kaha. Well, obviously kasi kung papipiliin tayo, mas gusto natin yung benta natin ngayong araw, ilagay natin sa bangko kaysa yung benta natin nandun lang sa ating kaha. Okay? Kasi mas prone yan sa theft o sa pagnanakaw kung nandun lang. Okay? Especially, marami dun sa mga tao natin or ilan dun may access. So, pwede niyang kuhanin o labasadin. Kaya, ang isa sa mga control na ginagawa ng maraming kumpanya ay kung ano yung benta ko ngayon, kailangan, kinabukasan, mailagay ko yan sa bangko. And at the same time, another good benefit from keeping your money in the bank, kaysa nandun sa kaha, ilagay mo na lang sa bangko, tumutubo pa, nagkakaroon pa ng interest. So, meron ding opportunity doon. Okay? Pero again, that's not the main reason. The main reason is security. Kaya, again, yun yung proper control sa cash. Whatever your collection today, okay, kailangan maideposito mo yan sa bangko the soonest possible time. Okay? Kasi for example, yung operation mo 8 to 5. O syempre, wala naman ng bangko ng alas 5 hanggang alas 3 lang. May reason yun, syempre. Pero, hindi ko na-explain. Ngayon, dahil wala ng bangko ngayon, malamang bukas mo na yan maidideposito. So, ganun po yung ginagawa ng halos lahat ng kumpanya. Collection today, deposit tomorrow. Okay, so that's the first thing na kailangan nating maintindihan. Pangalawa, mas reliable ang bank records compare sa book records. Okay, let me tell you why. Tayong mga accountants, napakarami nating iniintindi pagdating sa pagre-record sa ating mga libro. O maliban sa cash, ano pa ba i-handle natin? Accounts receivable, merchandise inventory, ano pa, prepaid expenses, o lahat yan, iniintindi natin. Ngayon, sa kabilang banda, yung bangko naman, isa lang ang focus nila, pera. Yung pera natin. Yung pera ng kanilang mga depositor. O in fact, tayo bilang accountant, pag hindi natin mabalanse yung books natin at oras na, di pa naman month end, sige, bukas ko na nga lang babalikan yung balance ng cash ko. Pero meron ako narinig na chismis sa bangko daw, minsan ganito. Walang uuwi hanggat hindi balanse ang ating records. Doon pa lang, mas matindi na yung control ng bangko kaysa sa mga kumpanya. Kasi yung mga empleyado nila, hanggat hindi nagtutugma yung records nila, doon sa kaha nila, hindi sila makauwi. Okay? Kaya doon pa lang, mas reliable na yung records nila kaysa doon sa records natin bilang mga accountant. Pero, again, hindi ko sinasabing mas magaling sila. Most of the time, tama yung sa kanila kasi nga again, yun yung focus nila and they are considered expert when it comes to cash handling. Pangatlo, accountant ka ng kumpanya, hindi ng bangko.
Naalala ko pa yung sinabi ng teacher ko dati, no? Sabi niya, lahat lang ng book reconciling items ang kailangan gawa ng journal entry. O, nung time na yun, talagang sabi ko sa inyo, hindi ko naiintindihan yung basic eh. Nung time na yun, bakit? Talagang hindi ko naiintindihan. Ngayon, na-realize ko, accountant pala tayo ng kumpanya, hindi ng bangko. Kaya natin kailangan gawa ng journal entry eh yung mga book reconciling item lang. Hindi yung mga bank reconciling item. Kasi, yung mga bank reconciling items, gagamitin mo lang yan to check kung tumutugma ba dun sa nasa records mo. Why? Ibig sabihin kasi yung mga book reconciling items, yun yung mga items na hindi pa natin na-record sa ating libro. Doon sa mga examples natin, mas maiintindihan po natin yan. Okay? Basta ito, kailangan maintindihan mo, accountant ka ng kumpanya ha, hindi ng bangko. Okay? So, ngayong handa na tayong pag-usapan yung bank reconciliation. O, tuloy na natin. O, ano nga ba yung bank reconciliation? O, nandito na sa screen. O, sisimplihan lang natin ha. Ang bank reconciliation, ganito lang. Yung bank cash balance mo, parehas or equal between your bank records and book records. So, ano yung bank records? Yan yung makikita mo sa bank statement mo mismo. Kung magkano yung pera mo sa bangko. Yung book records naman, yan yung nandun sa accounting records mo. Kung ano man yung meron ka. Meron ka bang Excel file kung saan mo ginagawa yung accounting mo or meron kang accounting software. Basta either way, yun yung book records mo. Kailangan yung bank balance dun sa yung cash balance dun sa iyong bangko equal dun sa cash balance dun sa iyong book records. So, paano ba 'to ginagawa, ano? So, ngayon, pwede kang magsimula sa bank balance mo. Pwede ka rin namang magsimula sa book balance mo para mag-arrive ka dun sa adjusted. Pero, madalas, sabi ko nga nung una, mas reliable yung bank records kaysa sa book records. Kaya ako, I would prefer gamitin mo yung mga bank data. Pero syempre, kung nag-aaral ka pa lang, kasi basically that's in practice, ano. Pero kung nag-aaral ka pa lang, posible kasing walang data sa books, kaya sa bank. So, kailangan alam mo din kung paano atakihin kung ang mga data na available yung mga book items lang. So, pag-uusapan natin yan. Okay, pero unahin natin yung computation using your bank records. Okay? So, ganito yung pinakasimpleng paliwanag dyan, ano? Siyempre, bago ka makapunta dun sa adjusted bank balance, magsisimula ka muna sa unadjusted bank balance. Itong unadjusted bank balance na to, ipapaliwanag natin to sa mga samples natin. Kasi alam mo, sa totoo lang, ito yung mahirap eh. Nung nag-aaral ako, hindi ko naintindihan yung unadjusted bank balance na yun, kung saan ba yan na-derive. Okay? Kasi nga, again, malalim akong mag-isip. Tapos, hindi ko alam yung basic. Okay? Kaya, yun yung tutuntunin natin dito sa video na to. Now, from your unadjusted bank balance, syempre, meron tayong mga bank recon items. Okay? It's either addition or deduction. And at the same time, meron ding mga errors. Pero again very minimal to sa mata ng bangko. Sobrang minimal. Kaya, mas reliable yung data nila. Pero simple lang naman ang rule sa error, ano? Kung sino nagkamali, siya ang magtatama. Kung ang nagkamali, si bank, itama niya. Okay? Kung ang nagkamali, si book, si book ang magtatama. Okay? Now, from your unadjusted balance, plus minus bank recon item, plus minus errors, mag-a-arrive ka na sa adjusted balance. Okay? Ngayon, merong dalawang bank recon items, ano? Sila yung deposit in transit at saka yung outstanding check. Okay. Saan ba ito nagmula? Itong dalawa na to, okay, tatandaan nyo lang whether bank recon or book recon items, ito lang ang rule dyan. Kung sino yung huling makakaalam nung item na yon, recon items niya yon. Okay, halimbawa, deposit in transit. Bakit siya naging bank recon item? Kasi yung deposit in transit, huli niyang malalaman yan kaysa kay books. Why? Nung nakapag-kolekta yung company, okay? Yung collection niya, ni-record niya na sa books niya as cash. Ngayon yan, ide-deposito niya. Okay?
At the time of the deposit, posible kasi na hindi pa pumasok sa bangko yun. Okay? Ibig sabihin, yung deposit niya na yun, nagta-travel pa from the company going to the bank o kaya siya deposit in transit. So recorded na ni book, kaya lang hindi pa recorded ni bank. Same with outstanding checks. At the time of issuance nung cheque, malamang yung accountant nung company, ni-record niya na yon as reduction sa kanyang cash. Okay? Kaya lang, yung cheque na yon habang nasa kamay pa nung kanyang pinagbayaran, it's either yung supplier niya or kung sino mang payee niya, at hindi pa yun ine-encash or idinideposito dun sa account nung kanyang payee, mananatiling outstanding yan. Okay? Kaya, kung mapapansin nyo, bawas na dun sa book records, pero yung bangko hindi pa niya alam. Bakit? Kasi wala pang nag-e-encash o kaya wala pang nagdideposito sa ibang account. O kasi, yung bangko, dun lang niya malalaman na, okay, meron pala ako ibabawas kasi it's either nag-encash na or nagdeposito na. Ngayon, habang hindi pa nagaganap yon, outstanding pa yung cheque nung kumpanya. Okay? Ngayon, yung error, hindi ko na masyadong ipapaliwanag kasi it's really a case-to-case basis no? So, pwedeng sumobra yung bangko, edi kung sumobra, ibawas. Kung kinulang, edi dagdagan. So, ito, matututunan na lang kung kayo ay mag-aaral na thoroughly ng bank recon, ano? Pero again, the purpose of this lesson is to simplify bank recon. Okay? And this one is something na medyo hindi siya standard ano, sa lesson. It's really a case-to-case basis. O ngayon, mag-sample tayo. Pero para mas madaling nguyain, isa-isa lang, no? So, this time, pag-uusapan lang muna natin yung bank recon item na deposit in transit. Okay? Para mas maintindihan natin. Now, looking at the sample, ito yung structure niya, no? Talagang sobrang simple lang, pati yung mga amount, ano? Okay. Bago tayo dumako dun sa deposit in transit, again yung unadjusted balance, mahalaga yun. Kailangan maintindihan nyo kung saan nanggagaling yun eh. Dahil pag yun hindi nyo nakuha, nako, malaki yung chance ang magkakamali kayo. Now, dito sa sample natin, dun sa taas yung nakikita nyong kulay pulang dalawang 100,000, assuming ito yung adjusted balance natin nung previous month. Okay, so if this is October o assuming yan yung balance natin nung September 30, 2023. Okay? So now, syempre yung bank at saka yung book, hindi naman magkakilala talaga yan. Yung accountant nung book, iba yung accountant nung bank. So, syempre, meron silang kanya-kanyang date ng recording, ano? Okay, si book, pansinin nyo, meron siyang adjusted balance na 100,000. Tapos, tingnan nyo, nagkaroon siya daw ng collection nung nung petsa to, October 30 of 2023 o Monday yun, nilagyan ko na rin ng day para mas madali. Now, yung collection niya na yan, again, assuming yung inyong operation ay 8 to 5, na laman niya na meron pala siyang 10,000 after nung 5 p.m. Now, syempre, i-deposito niya yan sa bangko. Pero bago mangyari yun, dahil 5 p.m. na, sarado na bangko, nung Monday, hindi niya na madedeposito yan. O kailan niya madedeposito? Tuesday na. Okay? So, ibig sabihin, nung Monday, nag-record siya, pero kung papansinin mo, nung Monday, wala pang record si bank. Bakit? Tuesday pa niya i-deposito eh. Okay? Kaya kung mapapansin nyo, yung 10,000 na nakolekta niya nung Monday, Tuesday pa natanggap ni bangko. So, sa mata ni bangko, ngayon lang naman ako nakatanggap ng 10,000. O, ngayon ko lang to i-record. Okay? Now, on Tuesday, meron na namang collection si company o si book. Sabi niya, okay, may collection na naman ako, i-record ko na to sa book ko. Ngayon, i-deposito ko rin yan. Kaya lang, kung mapapansin nyo, Tuesday is 10/31. So, ngayon, papasok na nung next month yun, November na. Ang cut-off, for example, hanggang October 31 lang. So, ngayon, syempre, si book at saka si bank, magkakaroon ng summation yan nung kanilang mga transactions. So, sasabihin ni book, 120,000 ang ending ko nung nung October 31. Sabi naman ni bank, okay, ang aking ending balance naman ay 110. Ayan. Yan yung unadjusted balance. Again kasi meron silang separate recording.
Diyan magsisimula ang reconciliation. O bakit magkakaroon ng reconciliation? Kung mapapansin nyo, hindi sila pantay. Okay? 110 yung isa, 120 naman yung isa. Okay? Kaya nagkakaroon ng reconciliation. Kasi as mentioned, the main reason bakit nagkakaroon ng difference yan is due to timing. Okay? Nabanggit ko rin kanina na kung sino yung kung sino yung huling makaalam ng item na yun, yun yung kanyang reconciling item. And in this case, deposit in transit. Okay, now, kung mapapansin nyo, na i-record na ni book, hindi pa na i-record ni bank. Kasi nga, siya yung huling makakaalam, kaya, therefore, reconciling item niya yan. Now, isa sa mga napag-usapan natin, accountant kanino? Ni book o ni bank? Diba? As mentioned, accountant ka ni book. So, in this case, mapapansin mo, recorded na yan sa book. Sa bank lang, hinihintay mong makredited o makredit. Kaya merong note dito, no entry required in the books since the collection was already recorded and just waiting to be credited to the bank. Again, accountant ka ni company, hindi ni bank. And since this is a bank reconciling item, no need to provide journal entry. You will just have to provide a bank recon report para mapatunayan mo na ang iyong bank balance ay 120 as opposed to the one presented by the bank na 110. Why? Kasi you are expecting a deposit, kaya lang at a later date. And therefore, after effecting the deposit in transit, pantay na po yung inyong bank records at inyong book records. Adjusted at 120,000. So, sana clear tayo dito sa deposit in transit. Okay? Okay, so outstanding checks naman. O, hindi ko na ipapaliwanag ulit yung yung beginning balance, yung unadjusted, o dapat by this time, naiintindihan nyo na yun, ha? Okay. So, sa outstanding check naman, ganito ako kwento, no? Kung kanina, deposito yung in transit, o eto, yung cheque naman na inisyo mo ang in transit, no? Ganito lang yung nangyari, o assuming, ang isa sa mga ginagawa ng mga kumpanya, kapag sila nag-i-issue ng cheque, normally, nagre-release sila ng cheque mga 3 p.m. ng Friday. Okay? Kasi, they want to maximize yung time. Kasi, kapag ka-issue mo yan ng Friday, ng alas 3 ng hapon, malamang, hindi na abot sa bangko yung makakakolekta nun Okay? And, ginagawa yun. Kasi legal yun. Saka, best practice talaga. Para, yung pera o yung cheque na yun, the earliest possible time na maidideposito ng mga payee, Monday. Magagamit nila yung Saturday and Sunday para ma-float pa yung pera nila. O kung milyon-milyon yun, yung 2 araw na yun, malaking factor yun para sa interest. Okay? So, kaya nila ginagawa yun. Okay, anyway, ganito lang nangyari. Nag-issue sila ng cheque nung Friday, no? Mga alas 3. So, sabihin mo na, alas 4 nung hapon. Ngayon, yung nakatanggap ng pera na yun, nung kinuha niya na yun, malamang hindi niya ma-deposito agad yon. Kaya kung mapapansin mo, sa bangko, wala pa. Hindi pa lumalabas. Pero, again sa libro, tingnan mo, recorded niya na binawas niya na dun sa kanyang balance, yung 10,000 na inisyo niya. Kaya sa mata ni book, 90,000 na lang yung pera niya. O ngayon, kung magre-refer ka sa bank statement mo, may problema tayo. Kasi isipin mo, may 100,000 pa pala ako. In reality, 90,000 na lang dahil pag yon nag-clear anytime, okay? Pwede kang mag-issue ng 100,000 kaya lang hindi mo na consider yung 10,000 na na-issue mo na previously, tatalbog yon. Kaya mahalaga yung bank recon para maplano mo yung gamit ng pera. This time, assuming umabot na ng katapusan ng buwan, hindi pa rin nagki-clear. Ibig sabihin, yung binayaran mo, hindi pa nag-encash, or hindi pa nagdeposito dun sa account niya. Sabihin na natin, baka masyado siyang maraming pera, hindi pa niya kailangan Okay? Kaya lang, you have to prepare bank reconciliation statement para alam mo kung at the end of the month, magkano yung pera mo. Okay. Kung hindi mo gagawin yan, sa mata ng bangko, meron kang 100,000, pero in reality, meron ka na lang 90,000. Kaya yung outstanding check, ide-deduct mo dun sa unadjusted balance ni bank to arrive at the adjusted balance of 90,000. Again
very similar sa DIT or Deposit in Transit. Kaya yan bank reconciling item kasi huling malalaman niya ni bank. And again, since it is already recorded in the books, no entry is needed. Same as deposit in transit. Okay? So, that's for outstanding checks. Okay, so this time, book reconciling items na naman tayo. Okay, so yung proforma o yung proforma computation natin nung una, o palitan mo lang, o kung kanina unadjusted bank balance, o this time gawin mong unadjusted book balance. Plus minus book reconciling items plus minus error. So again yung errors hindi ko na i-explain kasi nga it's a case to case basis. Okay, after you factor that in, mag-a-arrive ka na dun sa adjusted balance. Okay, so this time, pag-usapan naman natin credit memo. Ano ba yung mga credit memo? So, yung mga credit memo, yun yung karagdagan sa cash mo. Kasi, di ba, ang normal balance ng cash is debit. So, ibig sabihin, kapag nag-entry ka, tapos merong credit, malamang yung kabangga nun, debit to cash, kaya padagdag. Kaya siya credit memo. Okay? So, dito sa sample na to, maiintindihan natin kung paano ba siya nag-work. O, again this time, since book reconciling items naman siya, books naman ang huling makaalam nung item. Okay, so in this given example, pansinin po natin So meron tayong collection nung Friday. O kailan madideposito yan? O assuming tatawid ng Sabado-Linggo, Monday na madideposito yan. O yun, yung 10,000 lumabas na dun sa bank balance. Pero assuming nung Monday, okay, hindi ko alam kung paano ko kasi i-explain pero assuming na lang merong company outing nung Monday. So basically, wala silang sales nung araw na yun. So, kung wala silang sales nung araw na yun, dapat wala silang ine-expect na papasok nung Tuesday, di ba? Pero merong pumasok na 10,000. So ano 'yan? It's pwedeng deposit from customers. Okay, malamang meron silang benta nung sabihin na nating September 30 September 30 isang buwan na lumilipas. Kaya lang hindi pa nagbabayad. Okay, ngayon siguro meron silang 1 month na credit terms dun sa customer na yun. So after a month, eto na nagbayad. Okay, nung katapusan nung buwan nagbayad, eto 10,000. Ngayon, hindi naman nagsabi yung customer na company nagbayad na ako dun sa utang ko na nung yung mga delivery nyo nung nakaraang buwan. Hindi siya nag-advise nalaman na lang natin nung dumating yung bank statement. Okay? So kung mapapansin nyo, yung 10,000 na yun along with the interest. Ano yung interest? Kasi di ba minsan after a month kung magkano yung balance natin, kung paano man kino-compute ni bangko yon, basta meron tayong interest. Isa din yan sa mga credit memo. Ibig sabihin, padagdag dun sa cash balance natin. So, since yung deposit from the customers na hindi nag-advise na nagbayad at saka yung interest na to, huli mong malalaman, malamang nauna nang mag-record si bank dyan. Kaya sabi ni bank, company, yung pera mo na sa akin, 120,000 in 100 pesos Sa mata ni Box, teka lang, hindi ko alam yan. 110 lang yung nasa records ko. Kaya nga, sinasabi ni bangko, i-record mo na yung iyong collection from the customers directly from deposit. Plus yung interest na na-earn mo. Okay? Kaya this time, from 110, idadagdag mo naman yung mga credit memo yung na-receive mo sa customers plus yung interest. This time, from 110, i-plus mo yung 10,100, mag-a-arrive ka na sa adjusted cash balance na 120,000 and 100 pesos. But wait, there's more. Again, kanino ka nga ulit na accountant? Sa kumpanya o sa bangko? Sa kumpanya. So, since this is a book reconciling item at ikaw yung huling nakaalam, an entry is required. So, this time, bibigyan lang ito ng sample entry. Paano ba natin i-entryhan yung transaction na to? And the entry for that is, syempre, debit to cash, 10,100. And credit to accounts receivable, 10,000. Kasi, nagbayad na siya. So, dapat matanggal mo na yan sa receivables mo. Plus, you have to recognize the interest income earned from your deposit. Okay? So, with that entry, pag yan pinasok mo na sa books mo, balanse na yung iyong bank
o yung iyong cash balance sa iyong bank records at sa iyong book records. Okay, so marami pang mga posibleng credit memo, no? Pero again, yan kasi yung madalas. Kaya yan lang muna yung pag-usapan natin. Okay? Okay, kasi pwede rin na nangutang ka sa bangko, tapos syempre yung inutang mo, yung proceeds na yun, papasok dun sa bank account mo eh. So, yun, may recording din yun pagka natanggap mo na yung proceeds ng loan. Okay? Pero, ito yung madalas talaga na nangyayari kasi hindi ka naman buwan-buwan naglo-loan eh. Pero, posible naman na buwan-buwan meron kang customer. Kaya mas madalas to. Yung loan, ano lang yun, occasional. Depende sa pangangailangan. Okay? Oh, and lastly, debit memo. Okay. So, similar din dun sa treatment ng credit memo, o instead na padagdag naman, ito pabawas. Okay, so ano ba yung mga posibleng debit memo? Again, marami ring posible dito eh, pero magbibigay na lang ako ng isang sample for simple explanation. Okay, so again book reconciling item, so huli na naman siyang makakaalam nito. Okay, ang nakita ko lang na pwede kong gawing sample para mas simple yung creditable withholding tax. Kasi the moment na mag-earn ng interest yung iyong deposito sa bangko, syempre kikita yan ng interest. Kaya lang, subject kasi sa 20% income tax yung interest income. Ngayon, forgive me for using 50 pesos here instead of 20. Pero isipin mo na lang 20% to ng interest mo kasi yung previous sample natin 100, dapat ang ginawa ko 20. Okay, so I hope you are not that particular when it comes to rate. So assuming 50 yung yung creditable withholding tax. Okay. So sa mata ni bangko, okay, nag-withhold sila ng 50, kaya lang hindi mo yan malalaman not until matanggap mo yung bank statement. Kasi doon mo lang malalaman na may bumawas pala sa aking withholding tax. At yung withholding tax na yan, siya mo namang gagamitin pang magiging asset mo yan, pang bangga mo yan dun sa iyong tax. So, ngayon, since late ka na makaalam, eto, book reconciling items to. And this requires journal entry kasi nga, late kang makakatanggap di ba? Okay? So, ngayon, this requires a journal entry, and the journal entry for this transaction is debit to withholding tax. Pero may mali lang ako dito mga classmates, Since interest is subject to final withholding tax, dapat final withholding tax yan. So, namali lang ako ng type. Okay, so, basta withholding tax yan. Ang mahalaga naman dito yung impact sa cash So, there will be a reduction to cash by crediting cash of 50. So, that means yung cash mo mare-reduce by that amount. Okay? So, ganyan lang kasimple yung debit memo. So, ano pa yung mga ibang posibleng debit memo? Pwedeng may mga bank charges. Halimbawa, kumuha ka ng bagong bank book, tapos ang checkbook, sorry. Tapos ang ginawa mong option instead of paying cash, sabi mo, i-deduct mo na lang dun sa bank balance ko. Yon, debit memo din yon. Okay? At kung ano-ano pang mga posibleng maging debit memo. But again, for simplicity, simple examples lang po yung pin-provide natin. Okay? At I think yan lang po muna yung discussion natin for bank recon. Again yung mga errors hindi na natin tinakel kasi nga case to case So, I think that's it. Thank you so much for listening, and if you have questions, please do let me know by leaving me your comments. Okay, so yun lang po. Maraming salamat mga classmates at mabuhay po kayo.